Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, ayoko na sanang itapik pag-usapan ito eh. Kasi baka sabihin ginagatasan natin for the views itong si Anjo Iliana eh. Ha? Ang problema kasi mga kababayan, pag pinamihasa natin ito, lalong mawawala sa kanyang sarili. Lalong maglalakas loob ho ito bumanat ng bumanat sa administrasyon at sa mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, ginagawa niyang entrance fee sa mundo ng mga DD shit para kilalanin siyang talagang certified DDS para sa 2020. Kung sakasakaling tatakbo talaga siya bilang senador, makakuha ho siya ng boto sa mga DD shit. Pakilala natin, pang ilang vlog na ba natin ito dito sa taong ito? Pakilala natin, ha? Dating Dabar Kads, dating miyembro, host ng kilala sikat ho na noontime show na Itbulaga, walang iba, Mr. Anjo Iliana. Palakpakan ho natin. Ano ba magandang title itong ating vlog? Anjo Iliana, strike again. Mukhang wala na humbanat yata. Wala nang paramdam itong si Anjo Iliana dito kay Tito Sen. Kaya tumalaw na ho, tumalaw na ho ng bakod. Iba na ho ang planong bakbakan. Lumipat na siya ho rito kay Idol, Senador Rapi Tulfo. Alam niyo naman mga kababayan, ito hong si Anjo Iliana, no? Alam ko pati ho yata yung kanyang kapatid. Na ano ito dati, na may nagreklamo sa kanila na na Tulfo. About yata ho doon sa kanilang eskwelahan. Ngayon, na-share mo na ho ito ni Senador Rapi Tulfo. Ano nga natin yung video na yon? Ito, pakinggan natin. Let's talk about GMRC na sinasabi po ni Mr. Iliana. I'm not quarreling with Mr. Iliana rito. Point by point, sinasabi ko lang po yung sitwasyon na kami po'y nababaliktad, then we have the right to defend ourselves. Good manners and right conduct. Yes, there is such thing. Ang respeto po ay kusang ibinibigay sa taong karespeto. Correct. Hindi po yan hinihingi. Yung eskwelahan po, maging yung Sir Idol, Senator Rapi Tulfo, yung pinakikita ngayon ni Anjo Iliana na pananalita, karakter, pagbanat, maka-earn pa kaya ito ng respeto? Oo. Mga may-ari niyan, para sa akin, hindi po karespeto. Point 1. Alam nyo na nga na hindi dapat kayo tumatanggap ng enrollees sapagkat wala pa kayong permit Diba? sa Bawal yan. TESDA. Bakit kayo tumanggap? Yung po yung question na palaging tinatanong po ng TESDA, tinatanong po namin, bakit kayo nagtanggap ng enrollees na alam nyo naman bawal? Point 2. Bakit po kayo nagbigay ng certificate na wala namang special order galing sa TESDA na lumilitaw yung po'y ay peke? Now, talking about GMRC, sino po ang walang galang? Ang pababastos ho ba ay kagalang-galang? Of course not. Point 3. Ilan
Ilang beses po nag-set ang appointment ang Iliana Colleges of Business and Arts sa mga estudyante at TESDA. Sa unang pagkakataon, yung mga estudyante, yung mga magulang, yung iba sa kanila ay may mga trabaho na, yung iba nag-aaral sa ibang school, nagpaalam na po para doon po sana sa paghaharap. Dahil nangako po yung eskwelahan na magbabayad na. Naka-schedule na. All of a sudden, kinancel. Hindi ho ba pambabastos yan? Talking about good manners and right conduct. Sino po ang bastos? Point number 4. Ilang beses po kami nag-follow up, tinatabla po kami until such time, hindi na po sinasagot ang aming mga tawag. Sino po ang bastos? Point number 5. Ang gusto ni Mr. Iliana, siya po i-acknowledge. Why? Sino po kayo para i-acknowledge? Ang gusto niyo po, Mr. Iliana, sasabihin, Mr. Iliana, magandang hapon po sa inyo. Would you expect that from somebody na niloko na inyong school? Of course not. Oh, ayan mga kababayan, mga ka-analyze. Ito ho yata yung pinanghuhugutan ngayon ni Mr. Anjo Iliana kung bakit niya binabakbakan ngayon itong si Senador Rapi Tulfo. Kaya siguro ito ang napili niyang next victim. Victim na babanatan niya ho sa social media. Ito ho ngayon, may bagong video ho, si Anjo Iliana na kung saan, Gina G. Galit na galit ho eh. Oh, matindi ho ang sinabing paninira paratang dito kay Senador Rapi Tulfo. Sa totoo lang mga kababayan, ngayon ko lang narinig na si Senador Rapi Tulfo ay sinabihan ho ng ganitong salita. Pakinggan nyo ho itong si Anjo Iliana. Ikaw, Rapi Tulfo, napakabaka mo, Rapi Tulfo. Unang araw, inimbita mo ako. Ha? Unang araw, inimbita mo ako. Nagkaayos tayo, nagkakamay tayo. Tapos hindi mo na ako inimbita ng second, third, fourth, fifth, sixth day. Hindi ko malang madepensahan yung sarili ko. Napakaduwag mo naman. Kaya gusto kong manalo. Yung ginagawa mo, kaplaan yan. Yung kaduwagan yan. Yung babanat ka ng babanat. Wala naman dun yung kausap mo. Ay, ikaw, Rapi Tulfo. Ayan mga kababayan. Tinawag ho ni Anjo Iliana si Senador Rapi Tulfo, si idol ho ng bakla. Oh, unang araw daw, inimbitahan si Anjo, nagkamay sila. Oh, tapos second, third, fifth, sixth ba? Oh, hindi na ho raw inimbitahan yata si Anjo. Binakbakan na siya ng binakbakan ni Senador Rapi Tulfo. At hindi na raw narinig yung side niya. Oh, bakit daw siya babakbakan ng babakbakan? Wala naman daw na doon yung kausap niya. Oh, talaga? Lucas talking. Anong ginawa mo kay Senador Tito Sen? Ha? Ikaw ba, Mr. Anjo Iliana, naririnig mo ba sarili mo? Anong ginawa mo kay Tito Sen, kay Senador Tito Soto? Di ba binakbakan mo din ang binakbakan diyan sa programa mo, diyan sa iyong live stream channel diyan sa TikTok? Oh, nasa si Tito Sen? Kaharap mo ba? Panay bakbak mo kay Tito Sen? Kaharap mo ba yung binabakbakan mo? Tulad ng nirereklamo mo diyan ngayon kay Senador Rapi Tulfo. Pinupuna mo yung ugali ni Senador Rapi Tulfo, yung paratang mo ugali kay Senador Rapi Tulfo, yun yung inuugali mo ngayon. Nako, matindi ho yung banat na yan, ha? Baklaro si Senador Rapi Tulfo. Ano kaya masasabi ngayon ni Senador Erwin Tulfo dyan? Nako, lalo na ho itong si Bitag. Matindi to. Si Mr. Ben Tulfo. Mr. Ben Tulfo, ano masasabi mo rito sa hayop tuloy. Sorry. Ano masasabi mo rito kay Mr. Anjo Iliana na tinatawag na bakla? Ang iyong kuya. Oh, matanda si Senador Rapi Tulfo rito kay Ben Tulfo Naku, abangan mo yung magiging sigurado babanat itong si Bitag. Si Ben Tulfo.
Nako, mukhang maraming gagawing pagbanat itong si Anjo Iliana sa mga politikong kampi kay kay Pangulong Bongbong Marcos sa administrasyon, especially kay Pangulong Bongbong Marcos siya. Parang ito yung kumbaga entrance fee. No? Kumbaga ito yung kanyang entrance fee para mapatunayan ako isang DDS. Ito ang magiging resibo para iboto nyo ako sa 2028. Kumbaga ito yung pang-sales stock. Kumbaga ito yung pang-sales marketing. Alam niyo na yung mga DDS, magtanggol konti kay Digong, magtanggol agad konti kay BP Sara, banatan si PBBM. Sigurado, magugustuhan na ng mga DDS yan. Makakakuha ka na ng boto sa kanila. Alam mo naman, mga tanga yun. Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.